Sabihin mo nga talaga, ano ba ang nangyari sa kanya? Bakit ba di nabigyan ng hustisya? Tawag ko sa'yo ay biktima. Sabihin mo nga talaga, ano ba ang nangyari sa kanya? Bakit ba di nabigyan ng hustisya? Tawag ko sa'yo ay biktima. Biktima ng pera, biktima ng gera, biktima ng Tahakin ang daan ng Kia sa dalampasigan, damayan ng kabayan laban sa kasinungalingan, bayanihan ang kailangan hanggang kaibuturan, karangalan, kariwasaan ang kaharian, tanghalan ng kapisanan ng ating kaisahan, kapulungan ng kapuluan ay kapupunan ng sambayanan, upang magulubihanan ng kasakiman, umpisahan pumayos na ang hakbang ng paninindigan na ang bawat lalawigan ni isang pinaglalaban, nais lamang makamta ng nararapat na kapalaran, at yan ang mahawakan ng handog na kalayaan, pagmamahalan, respeto at kapayapaan. Konektado ka ngayon dito sa Calle 7. Kapag sinabi ko Pinoy, sumigaw na hoy! Pinoy! Hoy! Pinoy! Hoy! Sinabi ko Pinoy, sumigaw na hoy! Pinoy! Hoy! Pinoy! Hoy! Si Jonan, hindi ko nakakitaan ng love ng music dati yan. Mas malo siya sa basketball at sa sports nung una. Although binibiro ko siya na dapat pumasok din siya sa music. Until one day, nagulat na lang ako na ano pala siya, na pumasok siya sa hip-hop music. At pinarinig niya sa akin yung mga composition niya. And magaganda naman. Medyo sabi ko nga, ang tawag ko doon, malalim yung kanyang mga composition. So sabi ko sa kanya, anak, bakit di ka maglagay ng banda mo? Kasi kako, iba yung may banda ka. Although kako sa pinili mong field ng music, halos walang gumagamit ng banda, kundi wala namang kakong batas na nagbabawal na ang hip-hop o ang rap music hindi dapat magkaroon ng live band. Napupuyat pa yung kanta. Nakuha ba yung audio nito, Mike? Airpods, oh. mga sistema kung biktima ng pera, biktima ng gera, biktima ng eskwela. Walang meta, akin na pa ng pera. Ano yung malalahanin yung video camera? Kinukuha na namin para makita nila yung ginawa dito sa tahanan natin, di ba? Okay. Okay lang sa inyo yun, di ba? Iipit na namin to. Sige, sa akin. Masarap! Yes, man. Salamat! Okay. At tuwan-tuwa ako sa kanya dahil magmula pa lang nung pinanganak yan, binantayan ko na si Jonan. Lahat ng anak ko naman binantayan ko sa paglaki. Pero lalong-lalo na siya kasi siya yung unang-unang anak kong lalaki. So, binantayan ko siya, made sure na matuto siyang makilaro sa lansangan o sa playground o sa school. Lahat yun, tinuro ko sa kanya, pati yung pakikisalamuha sa lahat ng klase ng tao. At sa awa ng Diyos naman, Jonan had grown up na isang responsableng anak sa tingin ko. At magiging magaling pa siya sa mga darating na panahon because Jonan is still very young and mga ilang taon pa, lalo siyang gagaling sa larangan musikang pinasukan niya. And Jonan, anak, I love you so much and I'm very, very proud of you. More power, Tol. Tawagan namin minsan Tol, mga anak ko. Saka, yan pa, tatay. So, Hey everyone, thank you. Nandito tayo ngayon sa loob ng Calle 7.
Nag-umpisa tayo sa aming bahay. Yeah, these man. Ngayon, nililibot natin ang buong Calle 7, New Manila, kung saan nangyari ang demolition sa labas ng aming bahay, ang mga kapitbahay. Sasayakin lang ang buhay ng isang labas. Ang bawat tao sa mundo ay naisilip lang. Pero patuloy pa rin tayong nananatili na bulang. Walang kwenta, aanhin naman ang eskwela na paulit-ulit lamang itinuturo sa mga bata. Bakit sa syudad ay pinagkakita ng pera, walang kwenta, walang kwenta. Sasabihin ko sa'yo'y walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta. Ano ba ang nangyari sa kanya? Bakit ba dinabigyan ng hustisya? Ang tawag ko sa'yo ay biktima. Sabihin mo nga talaga, ano ba ang nangyari sa kanya? Bakit ba dinabigyan ng hustisya? Ang tawag ko sa'yo ay biktima. Biktima ng politika, ng industriya, ng siyensya, mga sistema. Biktima ng politika, ng industriya, ng siyensya. Ay, walang kwenta. Aanhin ang mga politika. Kung ang tanging hungarin ay sakali ng bansa, maganda sana kung nais tulungan ng bawat isa. Pero bakit patuloy pa din ang pagbaba ng ekonomiya? Walang kwenta. Aanhin ang mga industriya. Kung ang gusto lamang ay bumenta ang artista, kahit na lokohin at pagbuhin ang sariling ayos lang, basta kumita ng bote sa play. Walang kwenta. Aanhin ang mga Puro servan mo lang dyan. Ano? Sekreto lang yung sounds namin. Puro kay Ben, wala kaming kalaban. Freddy Aguilar last. Oo. Tingnan mo. So, ito, puro helmet mo idol na pag... Dali na, hindi mo namin magpapalit airpod mo. Nakamasa. Ay, tagal mo sila. Ito, pagmasa, lahat. Lahat ito, mga kasangga ni Cap Ready. Tao niya lahat. Kahit wala ko. Kaibigan natin lahat. Sounds namin, no? Ang sounds natin, yan, kita-kita. May ebidensya na. May ebidensya na. kami dito. Freddy Aguilar. Walang talo. What do you say about Aphrodisiac? Freddy Aguilar. Freddy Aguilar. Arnel Pineda down. Silipin mabuti ang nangyayari sa Calle 7, kung saan ako pinanganak, kung saan ako lumaki. Tignan anong nangyayari sa kahirapan, dulot ng utak na gustong maging gahaman. Laging mahilig kumain at subo lamang ng subo, pero hindi nila alam ay naninira na sila ng kapwa. Silipin mo, pakita mo, pakita mo ay biktima. Biktima ng pera, biktima ng gera, biktima ng eskwela. ngayon nakita at nalibot na ang Calle 7, balik tayo sa loob ng ating tirahan. Kanina galing tayo sa labas, ngayon bumalik na tayo sa loob. Dito sa munting baryo ng mga Aguilar, kung saan kami pinanganak, kung saan kami lumaki. At kung makikita mo, pinakita namin kanina na meron kami mga maliliit na mga bahay o tirahan dyan sa gilid-gilid na nung una, wala akong pwesto dyan. Puno lang kung makikita nyo dyan itong maliit na skulahan doon. Pero bakit nagkaroon ng pwesto dyan? Dahil katulad ng pinakita namin kanina sa labas, dinimolish yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga tirahan. At yung ibang malalapit sa amin na nakasama ka lumaki, pinatira na namin dito. Para dahil nga, syempre, kailangan nila ng pwesto, kailangan nila ng tirahan. Hanggat merong pwesto, bakit hindi? Papakilala ko sa inyo yung iba-ibang mga tao na kasama namin dito sa loob ng Barrio de Aguilar. Sammy Boy. Sammy Boy, kwento mo sa kanila kung paano kayo nalipat galing sa labas, ngayon dito sa loob. Kaya kami nalipat dito sa bahay. Lumapit po sa kaibigan ko si Jonah Aguilar. Okay naman po, open kami. Eto, lahat kami nakapasok, lahat ng tao sa labas, nagkaroon ng mga bahay. Malaking tulong po. Ayun po masasabi ko. Maraming po salamat.
parang sinabi mo na, konektado, kilala ko halos lahat ng mga nandito sa paligid ng konektado. So, parang ang konektado sa akin, parang anak-anakan ko na rin. Lahat ng mga hip-hop artist, kilala ko dahil sa mga anak kong sila, Jericho, si Jonan. At katulad din sinasabi ko, makita mo, walang batas. Hindi bawal magsama ang hip-hop, ang rock, ang folk, ang country, ang jazz. Walang bawal dyan, lahat dyan musika. Mas maganda pa nga if we learn ang tawag doon, to interact with each other, mapapalawak natin lalo yung musika. Hindi lang hip-hop, lahat ng klase ng musika, mapapalawak natin kung tayo-tayo nagtutulungan. Nandito na ang konektado. Pakitawag na ang mga Malabon tags.